Usad pagong na traffic ang bumungad sa mga motorista sa Commonwealth Avenue at iba pang mga kalsada sa Quezon City sa ikalawang araw ng pagsasara ng Tandang Sora flyover at intersection. Dumagdag pa sa kalbaryo ng mga commuter ang aberya na naman sa MRT. May report si Mark Salazar. Ikalawang araw na mula nang isara ang Tandang Sora flyover at intersection. Isa sa mga naapektuhan nito ang mga jeep na galing sa Ngandaan na tumatawid sa Tandang Sora intersection. Kaya ang mga pasahero hanggang dulo na lang ng Tandang Sora Avenue at mapipilitang umakyat ng overpass para makasakay ng papuntang Commonwealth. Kasi pagtawid, hindi naman kami makatawid, hindi na makadiretso eh. Maglalaka po, tatawid na lang po. Ayos lang kunting lang, wala na mga bala sa amin. Perwisyo rin daw para sa mga motorista ang closure. Sa pagitan nga ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga kanina, mabagal na umaandar ang mga patungong Quezon Memorial Circle galing Fairview. Pero sabi ng MMDA, masyado pa maaga, at least give us a week para mag-conduct ng further study in terms of travel time and travel speed. Sabi rin ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, walang kinalaman sa traffic ang pagsasara ng Tandang Sora flyover. Inurasan ko nga from sa U-turn slot nung sa may kabilang Home Depot tapos hanggang sa kabila ay 10 minutes lang ang inabot ko. So far, rush hour talaga yon at given naman yon. Mas lumuwag nga ngayon eh. Hindi naman gaano ang traffic. Ang mga pedestrian na nag-uunahang makasakay, sinisisi rin ang traffic. Yung atin hong mananakay ay umuukupa na isa o dalawang lane at isa sa mga cause din ng clogging ho dito ay yung paghinto ho ng ating mga jeep at bus na ang pinakamabilis nilang hinto 30 seconds at yung bus umaabot to na 1 minuto. Ang inirereklamo naman ng mga pasahero sa Tandang Sora intersection ay kung saan ang tamang sakayan at babaan. Doon kami pinapupunta, tapos doon kami sasakay. Ayun pala, nagkabaliktad na dito pala. Bumalik-balik pa kami. Ayusin nila kung saan talaga dapat huminto ang jeep. Hindi yung turo sila ng turo doon, yung mga yung mga naka-blue. We will check kung ano yung nangyari doon sa ilang mga loading stations and unloading areas kung bakit na delay yung ilan nating mga commuters. Kanina po ako alas 6, ngayon mag-alas 8 na ang in ko. Alas 8 pa. Ngayon papunta pa ako ng Green Meadows, ng Rosario. Pag nangyari yan, pabor yan, maganda. Sa ngayon, sakripisyo muna. Humihingi naman ng pangunawa si Transportation Secretary Arthur Tugade sa publiko. Talagang merong kaakibat na panandaliang inconvenience. Ayan, sakripisyo. Yung tinatawag na comfort zone. Ang sa akin po, alin ang gusto nyo? Panandaliang inconvenience o pag-uga ng comfort zone for a shorter period o pangmatagalang ginhawa? Sana ho, magsama-sama tayo dito. Patulo ng pawis kasi sa hinaharap, pangmatagalang ginhawa ho ito ng mananakay at ng bayang Pilipinas. Pasakit din sa ilang commuter ang aberya sa MRT kanina. Nagkaroon ng technical problem sa overhead catenary system power sa Guadalupe Station. Kaya pansamantalang nagkaroon ng limitadong biyahe mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard. Patuloy na isinasailalim sa pagsusuri ang mga Dalian train mula sa China. Sa panayam sa Super Radio DZBB, sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na sa ngayon ay natapos na ang testing sa 3 set ng Dalian train. Halos 40 bagon pa raw ang isa sa ilalim sa test. Plano rin daw ng maintenance provider na Sumitomo na palitan ang kabuuang riles ng MRT-3. Pero bukod sa rehabilitasyon ng MRT-3 at Metro Manila Subway, pagtutuunan din ng pansin ng DOTR ang LRT-1 Cavite Extension na target na matapos sa taong 2021. Kami na bigyan buhay na yung LRT extension itong Abril. Ito ho, construction na rin na papuntang Baclaran papuntang Dasmariñas. Papuntang Las Piñas, papuntang uumpisa na ho yan. Deep South, oo, layo. Lahat ho to, gusto namin tapusin, gusto nilang tapusin ng 2022. Ang gusto ko ho, 2021. So, sabi ko nga, the pressure is on. Mark Salazar, GMA News.